Alright, Mabsat, shout out. Nandito tayo kay Sir Bad Mabsat. May dalawa siyang topic dito na maganda eh. Bongo, nilaglag si Duterte. Wala akong kinalaman sa anti-drug war. Wala daw. Pero meron siyang reward system. Putragis. Pinakita na natin kanina yan. Dilima, lumiliit ng mundo ni Bato, ni Bongo, ni Albayalde, Aguirre. Dapat bantayan sila. Ako po, ay dapat baka tumakas siya. Tingnan nyo nga si Kwan, si Atong Ang. O 20 million na si Atong Ang ngayon, mga kabsatoy. Alapin natin si Atong Ang, 20 million din yan. Putragis. O siya, puntahan na lang natin tong Bongo, nilaglag si Digong. Tingnan natin yung version dito ni Sir Bad. Pasok, Sir Bad. Fast forward din natin to para matapos kaagad. Sige, pasok, Sir Bad. Gawin natin mga 8 minutes to. Pasok. Again sa mga bagong pasok, at syempre sa mga nandyan pa, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Like and subscribe po tayo, Mabsat. Wala pong bayad yan. Salamat. Here we go. Sir Bad, pasok. Buenos dias, buenas tardes. Ayan na, abandon ship na. Abandon ship na. Abandon ship pala. Ang mga Duterte allies and Duterte enablers. The latest to abandon. Ha? Sabi ko nga sa inyo, sa totoo lang, malulusot ni Duterte ang kaso niya sa ICC kung yung mga allies niya noon, sila Bongo, Bato de la Rosa, Albayalde, itong sila Giran ng NBI, itong sila Aguirre, ay aako sa deadly, corrupt, and mata-pobre anti-drug campaign ni Duterte. Peking anti-drug campaign. Pero ang problema, lahat sila, iniiwan na nila si Duterte. Ha? At lahat sila sinasabi, wala silang involvement dyan. So sa bandang huli, maiwan si Duterte mag-isa sa kulungan. Although syempre, kung maaresto sila, itong mga sila Bongo, magsama-sama na sila dyan. Pero sa ngayon, in the attempt para malusutan ang kaso, yun, sabi ni Bongo, naglabas siya ng statement today in relation doon sa nilabas na information ng International Criminal Court na naming yung mga co-perpetrators ni Duterte kasama na si Bongo. In relation to that, sabi ni Bongo, inaccurate daw yung report na yun kasi never naman daw naging responsibilidad niya yung anti-drug campaign. Really? Sabi niya, alam ng aking mga kababayan na ginawa ko lang ang aking trabaho na naayon sa batas ng tao at batas ng Diyos upang matulungan ng aking mga kapwa Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Pinatay nyo nga. Nilapitan kayo, pinatay nyo nga. At sabi niya, hindi, kung pala yun. From the beginning, sandali. Okay. Sabi niya, I dispute these allegations which are entirely unfounded, yung pag-link sa kanya sa mga killings. Unfounded, one-sided, unfair, and bear no relation to the responsibility of my roles and responsibilities during my service as Special Assistant to the President from June 2016 to October 2018, as well as Executive Secretary to the Mayor of Davao City from 1998 to 2016. Ito na kayong period, sinabi ng ICC na naganap yung mga killings na pasok sa crime against humanity at kasama talaga sa mga killings itong si Bongo. And later, i-play natin yung admission niya na kasama talaga siya at siya ang tagabigay ng reward money. Pinakita na lang kanina. Sabi ni Bongo, akala niya makabobo, stupido, tanga tayo at walang Google. Buti na lang yung bot team kay Valentine's Day nagtatrabaho, nagpadala sa atin kaagad ng video. And the video do not lie. Sabi niya, let me be clear. At no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. I-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog dahil ipe-play natin mamaya yung sinasabi ni Bongo na anong role niya. At consistent ito sa sinabi ni Royina Garma. Si Bongo ang taga-produce ng lista ng sinong papatayin at sino ang i-reward ng mga DDS executioners, assassins. Sabi niya,
let me be clear, at no time did I have any involvement, knowledge of, or authority over these allegations. It is, yan, ha? Never daw siya naging na-involved dito. Ha? At yun, ginawa lang daw niya yung trabaho niya according to his duties. Ha? At sabi niya, I will not allow these baseless accusations to distract me from yun. Ek na lang ito na hindi daw siya mapadistract sa mga akusasyon na ito. Ha? Pero panoorin natin ito. Isampal natin ito kay Bongo na itong video na research ng BAT team. Panoorin nyo, ha? Si Duterte at si Bongo at Bato de la Rosa talking about Oplan Tokhang at ang role nila dito. System na sinasabi nila Andito rin yung denial. ngayon. Pero andito rin yung admission. Masyado pong baseless wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. 2024 yun, ha? Pero itong sinabi ni Duterte, habang andon pa si Bongo sa press con, itong sinabi ni Duterte in 2016. Milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay. Dali. Ito. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nagkakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit rin po niya, nandiyan po. Itong sinabi ni Bongo, ha? In 2019. Kasi una, yung denial, yung deny una, Dead or alive. yung play una, 2024 yun, denial na. Ito ang admission in 2019. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups. Patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Ako may tumatawag kay Sir Bad. Okay, Mukhang si bababa na, Bongo. bababa. Si Bongo yan, si Bongo yung tumatawag. Tatanggap sila ng pera na. Okay, sorry. Hinahanap na ako. May mga guests ako dito sa East Zamboanga Business University. Sa mga Ninja Cups. Patay. You kill them, but Tapusin na natin to, ha? Naku po, tatapusin na Isampal agad. na lang ito kay Bongo. I-share nyo ito, i-like nyo ito. Sampal na kay Bongo, mga Inbox ni Bongo, ni Duterte, at ng mga DDS, at ni Sara. the order is dead or alive. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups. Patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Additional motivation counterpart yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drugs. Ang police hindi naman yung bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung hitman. Tingnan mo yung mukha ni Bongo. Tawang-tawa eh. Hitman. Parang Neutralize mo yung drug lord through legal means. neutralize. Kaya sabi dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Yan. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nagkakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups. Patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban,
2 million. Additional motivation on their part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drugs. Ang police hindi naman yan bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung hitman na gun for hire. Hindi naman. Neutralize mo yung drug lord through legal means. Kaya nga sinabi dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Yan. Kaya umabot ng 30 million kasi because of parang nawala na ng control. Maganda sana intention. Pero because of money motivation, kahit sino na lang, kahit si Kian de los Santos, kahit sino na lang, minor, pinapatay. Sabi, runner yan, ganun. Para lang makakolekta ng reward money. Yan, maganda sana ang intensyon ng anti-drug war. Pero nasira because of drug money. Pero masama rin naman ang intensyon kasi ang gusto lang nila, patayin yung kompetensya, ang mga Duterte. Kaya pati yung mga execution ng mga kalaban nila, ginawa nila. So yan lang ang natin, ang reaction natin. Wala na tayong gaano masabi kasi si Bongo na ang nagsabi na anong involvement niya sa drug war, more sa pera na as a motivation to kill. So sabi pa nga ni Bato, hindi naman yung mga bounty hunter. Pero kung babayaran natin yan, makaka-produce yan ng katawan ng tao kahit inosente para lang makakolekta ng pera. So yan, Bongo piniplay natin yan dahil sa denial ni Bongo sa paglalaglag kay Duterte. In the end, sasabihin niya ni Bongo, kung siya na magte-testify, wala akong kinalaman dyan. Lahat gawain niya ni Duterte. Hindi niya alam, probably meron na rin ang ICC itong video na ito. Ikalat nyo, in case hindi pa ito nakita ng ICC, ikalat nyo kasi may mga Pilipino sila na nagmo-monitor dito, nag-hire rin sila ng mga Pilipino from different regions para kung mag-testify Bisaya, ma-interpret nila yun. Kung mag-testify Chabacano, ma-interpret nila. Kung mag-testify Muslim, ma-interpret nila. Kung magsalita may witness na Tagalog, ma-interpret nila. So, nagmo-monitor ang ICC sa social media. Kaya i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog. O, sige, andyan ang bisita ko. Thank you very much everyone for watching. Happy Valentine's Day to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Happy Valentine's. Di ba mga kabsat? Wala daw silang kinalaman. Di ba mga kabsat? Wala daw kinalaman. No? Bakit niyo ako dinadamay dyan? Ganun, bakit nasama yung pangalan ni Bongo? Putragis. Guys, sorry kasi wala tayong live pala kahapon, no? Isisingit ko na to. Ngayon na. Isisingit ko na to ngayon. Ito na yung pinaka-last. Ito yung maiiwan sa ating live stream, no? So, pinalitan ko na yung tie kami naman, laglagan na, iniwan sa ere itong si Digong, no? Ngayon, pinalitan ko na yung title, saka yung thumbnail. Ito na yung magiging last topic natin. So, countdown muna tayo. Here we go.